Good morning, everyone. My name is Maria Sophia Rafaela E. Lopez from Marketing 3-3. Today, I will present to you what is compulsive heterosexuality. Compulsive heterosexuality, the implicit societal pressure to conform to heterosexual norms, where heterosexuality is treated as the default sexual orientation. Yung compulsive heterosexuality, ito yung idea na ina-expect ng society na ang lahat ng tao ay dapat straight. Meaning, kung girl ka, ako sa girl. Kung boy ka, ako sa boy. Yung idea na ito is kinukonsider na ang pagiging straight ay normal at yung ibang sexual orientation ay mali. Yung nararamdaman ng tao na kailangan niyang maging straight is based from pressure kaysa sa totoong nararamdaman or choice niya. Yung idea na ito ay ini-introduce ni Adrian Rich noong 1980. Nag-focus siya sa kung paano nakakaapekto yung pressure sa gender or sa sexuality ng isang tao. Masculinity and heterosexuality in high school. Boys at River High felt pressure to express heterosexual desire and talk about sexual experience to prove their masculinity. Yung mga boys sa River High, nafe-feel nila na kailangan nilang patunayan na yung tinatawag nating manly sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa mga girls o sa mga babae. Ito ay dahil naniniwala sila na ang pagkakaroon ng relasyon or pagkakaroon ng sexual active ay nakapapakita ng masculinity. Popular boys like Chad view sexual consent as central to their societal status and identity. Si Chad ay isang sikat na atleta na naniniwala ang kasikatan niya ay nakadepende sa kung gaano kadaming girls ang magkakagusto sa kanya. Para sa kanya, ang sexual experience niya ang nagpapatunay na mas lamang siya kaysa sa ibang boys sa school nila. Some boys lied about sexual experience to appear more masculine to their peers. Since napipressure sila sa pagiging sexual active, umaabot sa point na nag-iimbento na sila ng kwento tungkol sa experience nila sa mga girls. Ipinapakita nila kung gaano ito kahalaga sa kanila na makonsider sila as manly sa kanilang school. Rituals of getting girls. Boys engage in public rituals of pursuing and getting girls to demonstrate heterosexuality. Example ng rituals na ito ay homecoming skit at yung health misleto trick. Yung homecoming skit ay isang homecoming event na kung saan may football game at may celebration. Yung health misleto trick naman ay paraan ng isang boy to try kissing someone. So yung mga rituals na ito ay ginagawa nila para mapa-impress or ma-impress yung girls sa kanila. This ritual often involve objectifying girls' bodies and overcoming their resistance. Yung mga words and action na ginagawa sa rituals na ito ay na-objectify na yung mga girls. So, parang ginagawa na nilang game para ma-overcome nila yung situation na, for example, nabasted ng babae. The more na na-feel nila yun, the more na nagiging aggressive sila sa mga actions nila. Kaya nawawala na yung respect sa decision ng mga girls. Falling to girls could result in loss of masculine status among peers. Yung mga boys na hindi nagsasucceed sa mga gantong gawain ay madalas na pinagtatawanan o nabubuli ng kapwa nila boys. Yung pressure na nararamdaman nila ay nagre-resulta sa negatibong actions na ginagawa sa girls na kung saan ayaw naman nila. Cross-gender touching. Boys often touch girls in a way that asserted physical dominance. Nagkakaroon ng interaction na kung saan nagkakaroon ng abuse sa mga girls dahil sa paghawak sa kanila. Yung mga simpleng pag-akbay sa mga girls ay consider example din nito without the consent ng mga girls. This interaction ranged from playful to more aggressive but typically ended with the boy triumphing. So may pagkakataon na nakikijoin yung mga girls sa umpisa. In other words, parang sumasakay sa joke, pero dahil din dito, akala na ng boys okay lang na gano'n yung ginagawa nila. Kaya minsan lumalagpas sa limitation or below the belt na nagdudulot ng discomfort sa mga girls. Teachers rarely intervene in this interaction, viewing them as normal flirting. Nagkakaroon ng lack of attention sa mga teachers sa school. Iniisip nila na okay lang at normal lang naman na magkaroon ng actions ang boys into girls dahil part of pursuing lang ito ng mga boys.
Gender dynamics in school spaces. Male-dominated space like auto shop and weight rooms saw more aggressive cross-gender interaction. So nakadepende rin sa environment kung paano mag-act ang mga boys. Place like auto shop and weight rooms, nafe-feel ng mga boys na kailangan nila mag-show off para mapansin lalo sa mga gantong places. So it is risky for girls din talaga na pupunta or mag-stay sa mga gantong places. Girls in this space face frequent unwanted attention and touching from boys. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kapag nagstay sa mga gantong places ang girls, pwede silang maharas o maabuso dahil pwede silang matrap sa gantong sitwasyon. Kaya mas maganda pa rin na magkaroon ng guidelines and safety rules for girls. Some boys express anger or frustration when girls rejected their advances. Based dito sa book ni Mark, ay nagagalit sila kapag hindi sila pinapansin ng girls. Feeling entitled kasi sila na may karapatan sila na gawin yon sa mga girls. Racial dynamics. Interracial dating added other layer of complexity to heterosexuality pursuit rituals. Nagkakaroon din ng issue when it comes sa race in terms heterosexuality. Nagiging part ito ng frustration ng boys. Ibig sabihin ng race ay category ng mga tao based sa skin color or facial features na meron siya. Ang famous na issue dito ay pagdating sa mga Black Americans. Some boys like Darnell express frustration about perceived limitation on their dating's option due to race. Dahil sa issue ng race na feel ni Darnell, one of the characters sa book na limited lang yung choices niya in terms of dating. Like for example, hindi siya pwedeng makipag-date sa girl na Black American kasi merong racial issues sa kanilang school. Sex talk. Boys engage in sex talk to assert their masculinity and sexual knowledge. Ginagamit ng mga boys yung sex talk para ipakita yung pagkamanli nila sa pamamagitan ng pagsasabi na marami silang alam tungkol sa mga bagay na ito. Tulad nga ng sabi ko kanina, madalas exaggerated at nag-iimbento na lang sila ng kwento. Discussion frequently focus on bodies, dating, and girls in general. Madalas, pinag-uusapan ng boys yung physical appearance sa mga girls, anong gusto nila sa babae, at sinong gusto nilang makadate. Boys whom we speak during this conversation risk being perceived as sexual incompetent. So kapag sa mga boys na walang masyadong alam dito, pinagtatawanan or nabubuli sila. Kung minsan nakikijoin sila sa mga gantong conversation kahit di sila comfortable na pag-usapan yung mga gantong bagay. Me-take storytelling. Boys often share larger-than-life tales about their sexual adventure and bodies. So, nabanggit ko na rin kanina na yung mga boys ay exaggerated nga magkwento. Gumagawa sila ng mga kwento about their sexual adventures kahit di pa naman nila ito nagagawa. The focus is often on what boys can make girls' bodies do rather than on sexual desire. Yung mga boys nag-focus sa mga paraan kung paano nila makokontrol yung mga girls kaysa mag-focus sa kung ano ba talaga yung nararamdaman nila para sa mga girls. Kung talaga bang gusto nila or nadadala lang sila ng sexual desire nila. This narrative highlights femininity as an object identity, constructing with boys' supposed mastery over their own and girls' bodies. Napag-usapan ng mga boys or napag-uusapan nila na ang mga girls daw ay mahihina based on their personality. Dahil dito, lumalakas yung loob ng mga boys na gumawa ng mali o mga bagay na nakakapag-control o makakapag-control sa mga girls. Girls' responses. Some girls collude in boys' practices of compulsive heterosexuality. Yung ibang girls ay pumapayag sa mga gantong bagay dahil gusto nilang makakuha ng attention sa mga boys. Naiisip din nila na sa pamamagitan nito mag-fit in sila or magkakaroon sila ng social power sa school nila. Other girls develop defensive response though not necessarily framed in feminist term. Ang ibang girls naman ay pinoprotektahan yung mga sarili nila sa mga boys sa pamamagitan ng pag-iignore or paglayo nila sa mga ito. A few girls, particularly those in a gay or straight alliance, actively resist these practices. Yung ibang girls naman ay against sa mga gantong action ng mga boys, lalong-lalo na yung mga nasa gay, straight alliance. Ito yung mga community-based organizations sa United States na naglalayong protektahan yung mga LGBTQ
A+++ members, pati na rin yung mga bata at mga kabataan. Kasama rin sa layunin nila na turuan yung bawat isa na ipaglaban yung rights nila in terms of gender and sexuality. Boys' individual perspective. When not in groups, many boys speak differently about girls and relationship. Yung mga boys, kapag mag-isa na lang sila, alam naman nila na dapat irespeto yung mga girls. Minsan kasi nadadala lang sila sa peer pressure at influence ng mga kaibigan nila. And some boys, particularly those identifying as Christian, distance themselves from compulsive heterosexuality. So, may mga boys din naman na matitino kung iisipin. Madalas sila yung mga boys na religious, sabi nga nila. Mahigpit yung paninindigan nila na dapat iwasan yung mga actions na mahalay o makakabastos sa mga girls. Naniniwala sila na kaya naman magkaroon ng self-control at maturity para makagawa ng tama. So for our conclusion, the issues mentioned are really in concern over the continued prevalence of sexual harassment and male dominance in high school setting. Kahit na maraming policies para labanan ng sexist at sexual harassment, patuloy pa rin na nangyayari ito sa mga eskwelahan. Kaya dapat magkaroon ng mga programa at mas mahigpit na pagbabantay sa mga estudyante sa paaralan. It is noted that some group of girls provide alternative models of gender practices emphasizing play, irony, and equality. Naiisip ng mga girls na dapat alam ng bawat isa at kung paano tayo kumilos or anong tamang bagay na dapat nating gawin based sa roles natin bilang isang tao. At bilang isang babae, dapat tinutulungan natin isa't isa sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa mga pang-aabuso, harassment at iba pa. Tumulong at makaisa tayo sa mga programang nagpropromote ng gender equality at woman empowerment upang sa ganon ay mas maging maayos at payapa ang pamumuhay ng bawat babae. And that's the end of my presentation. I hope you learned something from it. Thank you very much.